Hawakan ang inyong mga upuan. Sa isang political tsunami na hindi inaasahan ng kahit sinong political expert, isang kumpirmadong balita ang sumabog ngayon. Pinangalanan na ni Vice President Sara Duterte ang kanyang magiging Vice Presidente. At ang napili niya ay magiging sanhi ng matinding debate sa buong kapuluan. Ang pasabog na pinili. Walang iba kundi ang kapatid ng kasalukuyang Pangulo, si Senadora Amy Marcos. Tama ang iyong nabasa. Ang tambalang Duterte Marcos, na akala ng lahat ay mailamat at hidwaan, ay tila magbabalik sa isang paraan na walang sinuman ang nakaisip. Ayon sa isang source na may direktang access sa dalawang kampo, ang pagpili kay Amy ay isang masterstroke na ginawa sa likod ng mga kamera, habang ang publiko ay abala sa panonood ng kanilang kunwaring bangayan. Lahat yan palabas lang, ayon sa aming impormante. Habang inaakala ng lahat na sila'y magkaaway, sa likod pala ibinubuo nila ang pinakamalakas na tandem sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ang tunay na Uniteam 2.0. Bakit ito ang pinakamalaking lindol sa politika? Ang ultimate power tandem, ang pagsasanib ng dalawang pinakamakapangyarihang pampulitikang apelyido sa bansa, Duterte at Marcos, ay lilikha ng isang puwersa na halos imposible ng talunin. Ito ang pagsasanib ng Key Solid North at ng Key Solid South. Pag-isahan ang mga kalaban, sa pagpili kay Amy, sinisigurado ni Sara Duterte na ang anumang alitan sa pagitan ng kanilang mga pamilya ay matatapos na. Ang kanilang mga kritiko at kalaban sa politika ay maiiwang tulala at walang laban. Laro ng mga profesional, ipinapakita nito na ang awayan na nakikita natin sa media ay maaaring isang grandiosong palabas lamang para lituhin ang kanilang mga kaaway. Sa huli, ang pagpapanatili ng kapangyarihan ang kanilang tunay na layunin. Ang revelasyong ito ay nag-iwan ng isang malaking tanong, ano ang gagawin ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos? Suportado ba niya ang tambalang ito na kinabibilangan ng kanyang sariling kapatid? Ika nga siya ang ilalaban ng administrasyon. Kaso umatras dahil nga hindi naman pwedeng maglaban itong si Senator Christopher Bongo at itong si Vice President Sara Duterte. Kahit na tinatakbo ni Senator Bongo, President, tapos busy niya itong si Senator Bato de la Rosa, atrasan yung dalawa. Nung umatras na, wala na. Doon na nag-umpisa talaga yung ika nga pamamayagpag nitong si Marcos Jr. Pero tayo hunan talaga, kung sakali man, ibuboto natin itong si VP Sara at itong si Senator Christopher Bongo. Kaso umatras, tapos itong si VP nagpunta nakibangag na nun. Diniretso na lang ho natin, keso unitim daw budol lang pala. Hindi ko na mabilang ilang beses, lalo na sa mga tiga Mindanao. Doon kasi sa unfiltered ang mga tiga Mindanao sa akin. Sobra silang komportable sa akin kasi galing ako doon Laki ako doon Pumunta lang naman ako dito sa Manila para mag-aral, magtrabaho. Pero doon talaga ako lumaki, doon ako nakatira. So, sobrang unfiltered yung mga tao doon. Ikaw ang hinungdan, Inday Sara, sa mga kagubot karon sa ato ang nasod. Kay imuhaming, di kumbinsi nga iboto si BBM. So, ano po nararamdaman nyo pagka sinasabi? Nahihiya ako. Nahihiya. Ako, nanliliit ako. Hindi ko alam kung paano ako mag-sorry. Sabi ko nga, gusto kong lumuhod, pero wala sa kultura ng Pilipino yung lumuhod ka ba? Ang lumuluhod lang kasi tayo sa Diyos diba? Wala sa kultura natin yung parang you grovel at the feet of another person. So gusto ko gawin yon sa lahat. Hindi ko rin siya magawa. Dahil ang dami nun. Ilang yung bumoto sa kanya? 31 million. Sabihin na lang natin, kahit 10 million dun, bumoto dahil sinabi ni Inday Sara na iboto ninyo ito. Hindi ko magawa yun. So yung form of remorse ko, apology ko. Maliwanag Auntie Claire hindi niya sinasabi na pinanalo niya si Marcos Jr. Ang sinasabi niya, maraming bumoto kay Marcos Jr. dahil in-encourage ni VP Sara. Kinampanya ni VP Sara. Yun lang naman, masyado kasing si Auntie Claire kasi masyadong sensitibo pagdating kay VP Sara. Is ibigay yung
gusto ng mga tao na tumakbo akong pagka-presidente. So, i-confirm ko lang, VP. Kasi, ang pagkakaintindi ng mga tao, lalong-lalo na nung mga galit sa'yo sa mga sinabi mo is, ikaw ang reason ba't nanalo si BBM. So, ang sinasabi mo dito is, nag-a-apologize ka for campaigning for BBM. Tama ba? Nag-a-apologize ako kasi inendorso ko siya. Humingi ako ng tulong sa mga tao para siya botohan. Hindi ko sinasabi ako yung rason. Sabi ko nga, destiny ang pagkapangulo eh. Pero nag-contribute ako sa pagbigay ng boto sa kanya. Sigurado ako doon. Kasi ako yung mga kaibigan ko sa Davao. Every time na umuwi ako, sinabi mo kasi na boto eh. Nagtandem kasi kayo eh. Eh lalo na yung mga kaibigan ko sa Davao na wala pa ako sa politika. Bago pa man maging pangulo ang tatay ko, kaibigan ko na sila. So yun talaga yung, kung meron pang mas real sa real talk, yun talaga yung para ka nang ginulpi sa katotohanan na sinasabi nila. Isa mo ba itong dahilan kung bakit kayo tatakbo? Gusto nyong ituwid yung pagkakamali na yun na ikinampanyan si Marcos? Yes. Gusto kong ayusin ang mga pagkakamali na ginawa sa bayan natin. VP, natatawa lang ako. Kasi gusto ko lang itanong kasi nung hindi ka tumakbo nung 2022 bilang presidente. So kung meron kang time machine at babalik ka, tatakbo ka bang presidente o magme-mayor ka na lang dahil sa mga nangyayari ngayon? Kung meron akong time machine, pabalik ako. Tatakbo akong mayor. Susundin ko yung gusto ko na 3-term mayor ng isang syudad. Kala ko sasabihin ni VP, gugulpihin ko si Marcos Jr. At anong reason? Yun dahil lang dyan sa iyong pangarap na matapos mo yung 3-term? Or dahil sa mga nangyayari ngayon? Dahil kung hindi ako tumakbo, yung mga hiningan ko ng tulong, hindi boboto yun kay BBM. So baka pa natalo siya. So hindi ganito yung inabot Matatalo siya. ng ating Matatalo siya kay Lenny. bayan. Baka matatalo siya kay Lenny nun. O baka yung iba dahil ayaw kay Lenny. Hindi naman, halimbawa tayo, hindi naman natin iboboto si Lenny. Malamang sa malamang, didiretso si Senator Christopher Bongo. Matatalo siya kay Senator Christopher Bongo. Yun ang nakikita nating senaryo. Ang VP ngayon, Senator Bato de la Rosa. Ang presidente, Senator Christopher Bongo. At hindi naman siguro ganito ang magiging resulta ng politika ngayon sa ating bansa kung si Senator Christopher Bongo presidente. Malamang sa malamang, hindi naman siguro niya papadala sa dahig Netherlands itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diba? At saka malamang sa malamang, karamihan ng mga galaw sa politika noon, magiging, meron pa rin kahit pa paano touch itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sayang lang. Okay lang, wala problema yun. Nangyari. Kumbaga, huling Marcos na yan na matatala sa kasaysayan na magiging presidente ng Pilipinas. Baka nga talaga natalo siya. Kasi nung pag-recruit sa akin, at hindi ko naman ito first time na sinabi ha. Sinabi ko na ito eh. Nirecruit ako ni Senator Amy Marcos, tumakbong Vice President. Tinanong ko siya, bakit ako? Sabi niya, kailangan namin ng Mindanao kasi kung wala ang Mindanao, matatalo kami ni Lenny. Sabi ko, Mindanao lang pala yung pinag-uusapan natin dito eh. Ang dami namin tiga Mindanao. Nandyan si Bato, nandyan si Bongo, nandyan si Manny Pacquiao at the time. Sabi ko, ang dami. Sabi niya, hindi, ikaw yung kailangan namin. So, alam nila na hiningi nila yung tulong, kumbaga, para madagdagan yung
boto. So, VP, in terms of yung problema na na meron tayo ngayon dito sa Pilipinas, do you think kaya mong ayusin yung lala ng problema na ginawa ng administration na to sa Pilipinas? Kaya ba natin makarecover talaga? In 6 years, hindi eh. Hindi. To turn around a country, you need at least 30 years. So, dapat merong long-term na continuity. Yan. Long-term na plano, long-term na continuity na paniniguraduhin mo na yung susunod, hindi niya pababayaan, babaliktarin, o ibabasura yung nagawa nung nauna. Kasi yun yung sikreto ng pag-unlad eh. Kasi kulang ang 6 years para ayusin ang isang bansa. Pag naging presidente ka, VP, tsa-tsa ka agad. Anak ng toko. Yung mga opposition dyan, walang tsa-tsa ka agad. Tapos extend natin kaagad yung termino. Galit sila pag gaganyan eh. Galit yung mga pinklawat dilawan. Yung mga talyanista din sa Imada. Hindi pa nga nagiging presidente, ni-extend yun. Ay, pakialam nyo, Marcos Jr. nga, sukang-suka na sambay ng Pilipino, nagpapakalat pa kayo ng extend eh. Wala namang gusto maging presidente siya. Kung maaari nga lang sipahin siya palabas ng Malacanang ngayong mga panahon na to, gagawin niya na sambay ng Pilipino. Bansa. Minimum of 30 years. Siguro kung parang walang tulugan, wala ng 25 years. Wala nang pahinga, 25 years kakayanin. We'll shave off 5 years. Pero kasi ang termino ng isang Pangulo, let us be realistic, 6 years lang yun. 6 years lang. So dapat ang papaniguraduhin mo dyan ay yung magagawa mo for 6 years at yung iiwan mo na plano para sa mga susunod. Maganda siguro kung Pag hindi na natumbanan. naging tuloy-tuloy si Marcos noon, konti na lang ang bubunuin nyo. Pero dahil nga, Tinuloy niya yung tinuloy niya yung kay Pangulong Duterte, 6 years yun, 6 years kay BBM, konti na lang sana yung mga iba pang taon. Kaya lang, lalong gumulo nung panahon ni Marcos. So mas Tama lalo naman. po bang lumalim ito, naging problema natin dito kay Marcos? Oo, makikita nyo naman sa numbers eh. Ikunin nyo lahat ng economic Mas malala. indicators. Wala. Bagsak na talaga yung Pilipinas. Investor confidence, wala. Nagsisinungaling lang yan sila na meron. Pero walang interesado sa Mamumula Pilipinas dito. sa ngayon. Kabanggit niyo po na natatakot kayo for the next generation. Anong specific na kinakatakutan niyo nung binanggit niyo yun? Natatakot ako, nabanggit ko yon sa speech. Sabi ko dito na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw nga dawato na lang nato ang kapobrehon isip kapalaran nga maanad data sa sayop nga mawad-an na lang taog paglaom. Natatakot ako na tanggapin na lang nila ba na yung mga kabataan, tanggapin na lang nila pinanganak akong mahirap, mabubuhay akong naghihirap, mamamatay akong isang mahirap. Hindi ko gusto yun para sa ating mga anak. Tapos natatakot ako na tatanggapin na lang nila kahit mali, okay lang. Tulad ng nangyayari ngayon, ang laki nung ninakaw sa budget natin. Hindi pa yon nare-review ang 2022, 2024 tsaka 2023 budget ha. 2025 pa lang pinag-usapan natin. Tapos para bang wala lang siya sa mga tao. Bilyon-bilyon ang pinag-uusapan na hinatid kung saang bahay, nakalagay sa mga maleta. Pero parang tanggap lang ng mga tao, ganun talaga eh. Tapos natatakot ako na mawalan na ba sila ng hope yung mga tao. Tapos magkanya-kanya na tayo, there'll be lawlessness, indifference. Natatakot ako na ganun yung future generation of Filipinos. Ayoko na lang magbanggit ikumpara sa ibang bansa. Pero merong mga bansa, kung makikita ninyo, na wala talaga. Criminal organizations ang nagpapatakbo ng kanilang bansa.
sobrang lakas ng krimen na ang mga trabaho ng mga tao ay bilang isang kriminal, mga matitinong tao umaalis na lang sa kanilang bansa. Ganon. Ayoko makita na ganon yung mangyari sa Pilipinas. Isang political question po ito, madalas itanong ito. Meron na po ba kayong napupuso ang Vice President? Nako, yan na. Lalim nun. Kasi wala naman yan sa listahan. Wala naman. Wait, sandali Oo, andito ba yan? Ito, sasabihin ko na lang kasi tinanong niyo na ayoko rin naman na may ni-recruit ako. Hanggang dyan lang Hanggang dyan lang ang sasabihin ko. Ni-recruit ko siya last year pa. Last year. Kaso, wag na muna natin yan pag-usapan. Protektahan natin yung tao hanggang sa makapag-desisyon siya kung anong gagawin niya sa karera niya. Maganda yun. Sasabihin na lang sa atin ni VP off-cam. Pero yung sinabi mong walang second passport, walang matatakbuhan. Ano paki-explain further yun? Pansinin nyo, sa mga mayayaman, di ba sila, napakadali sa kanila na bumili ng bahay sa iba't ibang bansa. Kahit yung mga congressman, madami dyan may bahay sa ibang lugar. Tapos, yung mga kamag-anak nila o yung mga immediate families nila may second nationality, dual citizens. Correct. Diba? Hawak nila pasaporte ng Pilipinas, hawak nila pasaporte ng ibang bansa. Huwag na tayo magbanggit kung ano, kasi sisikat yung bansa. Diba? Tapos, napakadali ba sa kanila na pag magkagulo na tayo dito, pupunta lang sila doon? Sa ibang bansa, doon sa bahay nila, kasi may residency yung anak, yung asawa, yung kapatid, yung pamangkin. Meron akong townhouse dito sa bansa na ito. May villa ako doon sa bansa na doon. Napakadali para sa mga politiko, mga may kapangyarihan, mga mayayaman, na ganun yung gawin nila. Pero paano tayo? Paano tayo na wala tayong ibang option, wala tayong ibang choice, kundi manirahan dito sa Pilipinas. Wala tayong dual citizenship. Wala tayong isang malakas na passport na gagamitin natin. Lalayas lang ako dito pag, nagkagulo na itong bansa na ito. Meron naman akong fallback doon. Paano yung mga ganyan? Ang dami nun. Ang dami natin. Ang dami natin na ganun yung buhay natin na parang nakaangkla tayo dito sa Pilipinas. At hindi tayo susuko dito sa Pilipinas kahit man magkagulo na. So paano tayo? Diba? Dapat bigyan natin ng pag-asa yung mga walang ibang option kundi ang manirahan sa Pilipinas. Maraming nagsasabi na yung mga Pilipino daw politically saturated na and sawang-sawa na silang makarinig ng pangako. So, ang tanong nila is, bakit kailangan pa kaming maniwala sa'yo? Pinipresenta ko. Ganda ng tanong na yun ni Boss Dada. Ganda ng tanong na yun. Base sa mga recent development sa politika sa ating bansa, di ba? Daming pinangako ni Bangag, daming kalokohan nitong administrasyon na to, di ba? Panahon ng kampanya, continuity, kung ano-ano pang kalokohan ang sinabi nitong si Bangag, di ba? Ngayon,
pagka merong mga politiko na panahon ng kampanya, kahit nung magdang eleksyon, diba, midterm election, imagine pati yung mga senador ngayon, sinisingil sila ng ating mga kababayan doon sa mga ipinangako nila. Kagaya nitong si Raffy Tulfo, diba? Sobrang angas niya sa programa niya. Pagdating sa Senado, tahimik naman siya. Ngayon, ang sambayan ng Pilipino, talagang parang ang dating na lang yung sige, boboto ako kasi kailangan Kumbaga, boboto ako para wala lang makaboto. Yung gagawin ng politikong iboboto ko, parang wala na lang kasi manhid na yung sambayan ng Pilipino Gawin mo man o hindi mo gawin ang iyong pinangako, wala rin naman silang magagawa. Kagaya ngayon, nagnanakaw lang ang administrasyon. Diba? Pagka nagsalita ang sambayan ng Pilipino, pinagkikibit-balikat lang ng mga bangag sa Malacanang. Kaya, eto dito sa isa na to kay Vice President Sara Duterte, tayo naniniwala. Dito ho natin makikita yung tunay na pagbabago. Dito tayo makakakita ng kung ano ang mga ibinabalita na yan o ibinibida sa atin ni VP Sara, gagawin niya ho yan hanggang sa huling patak ng kanyang dugo. Yan ho ang sigurado natin dyan. Ibang breed ho yan. Duterte breed ho yung politiko na yan na si Vice President Sara Duterte. Hindi ho Marcos yan. Hindi ho Aquino, hindi ho Robredo hindi ho Hontiveros yan. Ang apelido ho niyan Duterte. At nakita nyo na ho kung anong kayang gawin ng isang Duterte. 6 na taon, nakita nyo ho kung paano ho ipinwesto nitong si dating Pangulong Rodrigo ang Pilipinas. Dito na lang ho sa ASEAN, maging sa buong mundo, nagkaroon ng amor, nagkaroon ng respeto ang ibang mga lahi sa atin. Dahil ang ating presidente hindi basta-basta nagpapahawak sa liig ng kung sino pa mga bansa na mayroong interes sa ating bansa. Yung sarili ko bilang isa sa mga kandidato ng pagkapangulo ng Pilipinas. Ang pinanghahawakan ko, yung mga nagawa ko sa Davao City. Noong ako ay mayor ng Davao City, sinabi ko sa sarili ko na dapat sa pag-alis ko dito sa posisyon ko bilang mayor, mas maganda yung Davao City kesa paano siya iniwan noong sinundan ko na mayor. Ganon yung mindset ko noon. Dapat pag-alis ko, mas gumanda yung Davao. Pag-alis ko, natapos namin yung problema sa insurgency. Na-declare kami na insurgency-free Davao City. And hindi nangyari yun ilang dekada sa Davao City. 1980s, 1990s, early 2000. Always kilala ang Davao City, Paquibato District namin na stronghold ng mga NPA. Pero nung ako ay bumaba bilang mayor, insurgency-free, binayaran ko yung utang. Hindi ko sinasabi na kaya kong bayaran yung utang na ginawa ni BBM. Pero meron akong pagpaplano kung paano balansehin yung utang tsaka yung income noong syudad. So pinanigurado ko na pagkatapos ng termino ko, mababayaran na lahat. Wala nang utang, wala nang mamanahin na utang yung susunod na mayor. Pinanigurado ko na 8th richest city ang Davao City bago ako umalis. Number 4 kami sa competitiveness sa buong bansa. Hindi madali yun dahil nasa Mindanao kami. Usually kapag tumitingin ang mga negosyante pa sa Mindanao, parang awag dyan kasi unstable yung lugar na yan. Pero number 4 kami sa competitiveness. At marami kaming iniwan na mga legacy projects sa Davao City bago ako umalis. Pinanghahawakan ko yun. Yung ginagawa namin sa Office of the Vice President, hindi pa tapos kasi hanggang 2028. Ay, hanggang 2028 ba ako? Mai-impeach ako. Kasi Hindi kami papayag, ma'am. hanggang 2028 pa kami, so hindi pa siya tapos, pero pinanghahawakan ko yun. Taon-taon, nagbibigay kami ng report sa taong bayan kung ano yung accomplishments na namin. Yung sinabi namin 1 milyong puno, nagawa namin, sabi namin 6 na taon, 1 milyong puno, nagawa namin in 2.5 years. So marami pa kaming gagawin hanggang 2028.
yung ginawa ko sa DepEd, hindi madali yun ha, mabilisan yon kasi napakalaki ng problema ng basic education natin sa Pilipinas at hindi siya pwedeng mabagal yung galaw mo. Kaya yung ginawa namin in 6 years, ito yung targets. Para pagkatapos ng term ng Pangulo, nagawa na ito, natapos na ito. So hindi madali yun. Yun yung mga pinanghahawakan ko na pinipresenta ko, yung kakayahan ko na gawin ang mga mahihirap na bagay. Yun yung ipinipresenta ko sa taong bayan. Hindi ako namimilit na sa kanila. Basta ang ginawa ko, isa ako sa nagpapapili bilang Pangulo. Actually, ma'am, nakita nga po namin, galing lang po kami sa Davao, at talagang nakita namin na parang pangit man pakinggan, pero parang Singapore sa ganda ang Davao City ngayon. Totoo. Sa sobrang dami nyo nga po nagawa. Ganito na lang ho kasi mahirap naman galing din naman ho tayong Davao, no? Ganito na lang, para, dating kasi parang napaka-exaggerated, pagka masyadong hina-hype ba, punta ho kayo ng Davao. Yung ganong katinding hamon, di ba, doon sa mga nakapunta na ng Davao, yung kung ano na-experience natin sa Davao at kailan lang galing ang mga banateros dyan sa Davao. Nakita ho nila kung anong ganda ng Davao City. Ibang klase ho mga kababayan. Disiplina. Number 1 dyan yung tao. Kahit anong galing pa ng sistema kung hindi susundin yan, di ba? Kung walang malasakit ang mga mamamayan, wala akong kakwenta-kwenta yan. Yung mga mamamayan ng Davao City, napakadisiplinado, napakalayo ho. Ika nga sa buong Pilipinas, kahit saan ho kayo magpunta, sa Davao lang ho kayo makakakita ng mga mamamayan na kung saan pinagmamalasakitan nila yung lugar nila. Ayaw nilang magtapon ng basura kung saan-saan, bawal manigarilyo kung saan-saan, di ba? Ganun ho talagang napakadisiplinado. At saka napakaganda ho talaga mga kababayan. At saka walang mga doon, mga palsipikadong flood control. Kagaya ng ibinibida ni Auntie Claire, walang ganun. Kung makita nyo ho yung coastal route, napaka-exaggerated pagka tipong na-hype nyo lang yan kasi Davao, taga dyan si Digong, taga dyan si Saray, di ba? Punta ho kayo doon. Para makita nyo, pero wag nyo naman akong hinga ng pamasahe. Ano lang, kumbaga, side trip nyo kung papasyal kayo ng bandang Mindanao o bandang Visayas, kung malapit na rin lang naman, kaya nyong silipin, para balikan nyo ako dito pagka nakita nyo ho ang Davao City kung gaano kaganda. Pagka pangit, pagka nagsisinungaling ako, balikan nyo ako. Maano naman ho tayo, may nakita naman ho talaga natin, di ba? Kahit pa paano naman nakakita na rin lang naman ho tayo ng ibang mga lugar sa labas ng Pilipinas, no, na nakapamasyal naman ho tayo sa iba't ibang ilang mga lugar sa sa ibang labas ng bansa, no. At ang Davao, masasabi natin na lalaban ho siya doon sa mga lugar na ibang napuntahan natin. Sa linis, sa ganda, sa disiplina ng mga tao, sa malasakit ng mga tao sa lugar, lalaban ho ang Davao City. Doon, may nangaangkin pa nung bridge nyo dahil wala na siya napagawa. At isa pang dahilan pala kaya galit na galit din ng mga NPA na congressman sa inyo dahil doon sa ginawa nyo insurgent sa pinatanggal nyo talaga lahat totally. Pag kayo po ba naging Pangulo, isa ho ba yan sa plano ninyo, priority ninyo na mawala na talaga sa Pilipinas yung ganyan? Oo, kailangan na natin tapusin. In fact, malapit na yun matapos noong bumaba si dating Pangulong Duterte. Ang kailangan na lang gawin nung sumunod ay ituloy niya yung mga plano kontra insurgency. Kailangan natin tapusin na yan para yung ating Armed Forces of the Philippines, matutukan nila yung iba pang mga prioridad ng ating bansa. Pero ngayon, kung napansin nyo, ay, nagsisimula ng lumakas yung, ano man tawag yan, rebel groups sa iba't ibang lugar ng Pilipinas.
So siguro naman, VP, alam mo naman kung sino yung mga posibleng makakaharap mo sa 2028. Yung mga nagawa mo sa Davao City, do you think yun yung edge mo para manalo sa 2028? Ang edge ko is yung kakayahan ko na gumawa ng mga mahirap na bagay. Yun yung core ko talaga. Core competency ko. Kasi unang-una, hindi mo ako madaling matakot eh. Tatay ko nga, si President Duterte, pero hindi ako natatakot sa kanya eh. Hindi mo ako madaling mapasunod. Hindi mo ako madalas sa tulad yan. Magsasama kayong lahat dyan, tapos ako mag-isa dito. Hindi mo ako matatakot sa ganun eh. So yun talaga yung kapasidad ko. Yung competency ko. Kaya ko gumawa ng mga mahirap na bagay. Tatayuan ko yung mga mahirap na bagay. Yung pag-ikot mo sa Pilipinas, you think kaya na ang buong Pilipinas ay maging katulad